tayo mag-pray. Let's shout, thank you, Jesus. In the count of 3, 1, 2, 3. Thank you, Jesus! Yes, Lord, Heavenly Father God, maraming salamat, Lord, sa isang buwan, Lord, na lumipas, Panginoon. And now, Lord, nandito po kami nagpapakumbaba, Lord. We're asking for your holy presence at kayo po yung magparanas ito sa amin ngayon, Panginoon. Lord, we know that you will do it again, Panginoon, at ikaw po yung kikilos sa aming mga buhay. Lord, pinagpe-pray ko na walang sino man yung lalabas dito o yung mapapadaan sa live stream namin yung hindi mabibless kasi ikaw po mismo yung magtatouch ng mga puso namin, Panginoon. Kaya, Lord, we claim the victory and naniniwala kami, Lord, that you will perform mighty miracles today, O God. In Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Amen! So, sabi nga si Lord, kumikilos siya. Namin po ba? And we know na kung paano siya kumilos ng mga nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaraang taon, mas higit pa doon ang kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Yes, kung pinagaling ka ni Lord dati, bakit matatakot ka na hindi ka gagaling ngayon? Amen? Kung ikaw dati ay pinagpala ng Panginoon, bakit matatakot ka na nahihirapan ka ngayon? Dapat buo loob natin para sabihin na, Lord, you can do it again sa buhay ko. Amen? Sabihin niya po natin, do it again, Jesus! Amen? Do it again, Jesus! Oh, do it again, Jesus! Oh, woo! Heal every sickness, free every captive. You can do all things. Restore what is broken, blind eyes to open. The mountains melt like wax before you, God. Oh, so let all the earth rejoice in who you are. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, do it again. Lord, we believe for more. Do it again. Maniwala mo tayo that God can do all things. Amen. You can do all things. Heal every sickness, free every captive. You can do all things. Restore what is broken, blind eyes to open. The mountains melt like rocks before you, God. Oh, so let all the earth rejoice in who you are. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, do it again. Lord, we believe for more. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, do it again. Lord, we believe for more. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, do it again. Lord, we believe for more. Do it again. Woo! Ngayon, isipin mo yung mga bagay na ikinatatakot mo, Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Pero kapag binalikan po natin, God has done His part sa buhay po natin. Amen? Kaya ngayon, isipin mo ano ba yung mga bagay na ipananiniwalaan mong gagawin muli ng Panginoon sa buhay mo. I-restore ka ba niya? Aayusin ba yung relationship mo sa iyong family, sa iyong asawa? Amen? Hindi ka ba makakabayad ng mga bayarin? Dati, ginawa ng Lord ng paraan yan. Kaya sabihin mo, Lord, gawin mo ulit dahil naniniwala ako na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Yes! Hallelujah! Do it again.
Jesus. Whoa, do it again, Jesus. Whoa, do it again, Jesus. Whoa, do it again, Jesus. Whoa, amen. Yes, Lord. Salamat, Lord. Kaya inuulit-ulit namin, Panginoon, that you will do it again kasi naniniwala kami, Father God, na ikaw ang gagawa ng lahat ng kamanghamanghang bagay sa buhay po namin, Panginoon. Yung mga bagay na hindi namin kaya, mga bagay na hindi namin lubos na maisip, Panginoon, we believe na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, makakamtan namin ng mga bagay, Lord God, na inaasam namin. Maging mga bagay, Lord, na hindi namin hiniling, pero ibibigay mo dahil lahat ng iyon, alam namin na nangbula sa'yo at inilaan mo, Lord God, para sa amin. And because we believe in you, we have faith in you, Lord, naniniwala kami, Father God, na whatever mountains na meron kami sa harapan namin, Panginoon, matutunaw yan, Panginoon. Mamumove yan lahat, Panginoon. Because of the name of Jesus, Panginoon, na aming pinaniniwalaan, Lord God. Yes, Jesus. Pangalan mo palang, Lord. Marami ng mga magagandang bagay. Marami ng katagumpayan. Yung mararanasan po namin, Panginoon. Right now, if you have mountains, giants, sa harapan po natin, sa isipan natin, sa puso natin, na nakahadlang yan para ibigay natin yung buong pagtitiwala natin kay Lord. Imagine mo yung mountain na yan. I-rebuke mo in the name of Jesus. Unti-unti siyang nawawala. Unti-unti siyang tinutunaw ng Panginoon. At makakalaya ka sa kung ano man yung mga bagay na nakapagpapabigat sa'yo, mga bagay na nakapagpapahirap sa'yo. Yes, Lord! Jesus! Yes. Jesus, the most beautiful name of all names. Yes, Jesus. Jesus, the only name that brings healing and strength. Yes, when I speak your name, mountains move, chains are loose. Yes. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. And Jesus, the most beautiful name that I know, you're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You live the lowly one, Jesus. Oh, let's say Jesus. Jesus, the most wonderful names of all names. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak your name, mountains move,
have the power on love. You live the lonely one, Jesus. Taas natin ang pangalan ni Jesus. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted. Taas mo ang pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay mo. At lahat ng mga bagay na nakatali sa'yo, paluluwagin ni Lord, makakawala ni Lord yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. I-claim mo yan ngayong umagang ito. Yes, Lord. Be exalted, higher and higher. Be exalted. Yes, Lord. Be exalted. Jesus, yes, Jesus. Be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Yes, hallelujah. Let's worship the Lord sa ating mga sariling bibig, sa ating
sariling lingwahe. Come on. Oh, yes. Hallelujah. Oh, yes. Worship your name, Lord. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, yes. Be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Be exalted, be exalted. Higher and higher, be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Yes, Lord Jesus, we exalt your name. We honor your name. Hallelujah. Tunay Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan. Dahil muli, Panginoon, sa linggo ang nakalipas sa aming buhay, na kami po'y sinamahan mo, iningatan, pinagpala, pinagaling, inaliw, Panginoon, binigyan ng kapayapaan, binigyan ng lakas, at pinagkatiwalaan ng buhay. Kaya, Panginoon, narito kami sama-samang sumasamba sa iyo, nagbibigay pugay, Panginoon, sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa amin. Tunay nga, Panginoon, patuloy mo pinapatunayan kung sino kayo sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, muli, we exalt your name, we honor your name, and we bring back all the praises, all the glory. Only in your name, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes. Sige po, ngitian mo yung katabi mo, batiin mo habang kayo po yung upo. Tawagin po ang ating prime leader. Yan. Mitch, Adlang Bayan. Amen. Good morning. Muli nga po, palakpakan natin si Lord ng malakas na palakpak. Amen. Ayan, at dahil po ngayon ay araw ng linggo at mapalad po ang bawat isa sa atin na unang ibigay yung araw at oras natin sa Panginoon. Amen po ba? At dahil po dyan, tayo po ay nagpapasalamat sa bawat ginagawa ng Lord na kabutihan sa kanyang buhay. Gayon din po, pagpasalamat natin na magdiriwang ng mga kaarawan nilang ngayong June. June na pala. Ayan. Ayan. Ang ating birthday celebrant po ng June. Ayan. Happy birthday! Ngayon, birthday pala ng ating pinakamaganda, pinaka-chabable, pinaka-cute. Na isa sa mga cute sa Kids Zone, si Mariah Patron Santera. Happy birthday ngayong araw. At bukas, isa pa rin to, Kids Zone. Pinangunahan ng Kids Zone. My birthday ay si Jared Bagnas. At ganyan din sa 6, si Daryl Agaw. At isa pa po ay si Kesha Ilaw Juarez. Happy birthday. Sa 8 po ay Sister Jonah May Balinas. Sa 14 ay si Brother Eliseo Haminal at Brother Mark Jan Galian. 19, si Nanay Nene Ramos, ang ating pinakabatang member ng SOB na ngayon ay maganda pa rin, di ba? At gayon din si Sister Queenie Bagnas. 21, si Sister Elaine Martinez. 23, si Brother Mark Jonathan Ijoma. 26, Brother Jacob Malaka Makaraeg. At 27 ay si Sister Charlene Ikong. Gayun din po, meron po ba tayong wedding anniversary? Ay, madami pala. Ay, madami pala kami. Ayan. Sa June 20, happy anniversary po, wedding anniversary kay Brother Cornelio and Sis Banji Abesada. 22 ay Brother Ariel and Sis Melody Salarsa. 23, Brother Joel and Sis Mitch Madlang Bayan. 26, kami po yun. 26, ay si Tatay Marciano and Nanay Lourdes Timpog. Happy anniversary, Nanay. Magkaano pala tayo? June bride. Ayan.
Ayan, hawitan po natin sila ng happy birthday and happy wedding anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen. Thank you. Thank you po, FG. Maraming salamat po at patuloy po ipanalangin natin ang bawat mag-celebrate ng birthday anniversary. Patuloy na i-grant ng Lord ang mga desire ng kanilang puso at pagpalain sila kasama ng kanilang mga pamilya. Gayun din po, tayo po ay nagdiriwang lalo na po ang Panginoon kasi napakapalad po natin ngayon. May kasama po tayong bago dahil meron tayong VIP, very important person. Ayan, at siya po ay invited ni Teacher Laika Minal. Siya po ay si Sister Erica Usana. Usona. Ayan. Siya po ay si Sister Erica Usona, invited po ni Teacher Laika. Siya po ay taga Nobeleta. Ayan, saan po si Sister? Hi, Sister. Welcome po sa SOB. Pagpalain ka po ng Lord, naway maging blessing po kami sa iyo at ikaw din po ay blessing sa amin. Kaya ngayon po, ang awiting ito ay para sa iyo. Ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa iyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa iyo. God bless, Sister. Welcome sa family ng SOB. At tayo po ay dumako sa ating mga services. Every Sunday po tayo ay may service dito sa ating building, which is 9:30 a.m. At meron din po tayong services papunta ng GMA mamaya later sa hapon. Kaya po, 1 o'clock ang GMA. Ay, 9 o'clock, sorry po. 9 o'clock ang service ng Sunday natin. Wag po kayong malilate. Late po ako ng 30 minutes. Ayun po. Wag po tayo malilate. Papatuloy tayo mag-prepare ng maaga para i-worship ang Lord at makipag-date po sa Kanya. Yun po ay pagbibigay daan natin dahil po may service din po tayo ng GMA pagdating po ng hapon. At patuloy niyo pong isama ang ating mga leaders at ang ating kapastoran para po sa pag-worship at service doon. Patuloy na pag-ingatan sila sa pagpunta doon tuwing Sunday. At ganoon din po, every Wednesday, meron din po tayong midweek service. Ito po ay 6:30. Dito po tama na ako, 6:30. Hindi na ako late. Ayan, 6:30 p.m. ng gabi. At gayon din po, every last Wednesday of the month, meron po tayong Intercessors Night. Ito po ay hindi live stream. So, inaanyayahan po namin ng bawat isa na makisama po para maranasan nyo po ang ginagawang pagkilos ng Lord tuwing Intercessors Night. Masarap din pong makaniig natin si Lord sa mga ganyang pagkakataon. Gayon din po, meron po tayong Kids Zone online at palakpakan po natin ang ating mga Kids Zone, pati po ang ating mga iba pang students. Congratulations po sa bawat isa. Ang dami pong may mga academic honors, excellence, may mga special awards. So, sa mga susunod po, makikita nyo po kung sino-sino sila. Nakaka-bless po kasi yung ginagawa po nating pagmi-ministry sa mga kids, hindi po nawawalan ng halaga. Kasi po dinadala nila yung binibit-bit nila at nararanasan din po nila sa bawat taon ng kanilang paglalakbay. Ayan po. At gayon din po sa ating prayer fest, isama po natin lagi sa panalangin ng ating F for family, E for empowerment, and S for stability of finances and timely issues. Gayon din po sa ating prayer for healing, pakisama po ang bawat pangalan na makikita natin sa screen, patuloy po sa araw-araw ninyong pananalangin. Gayon din po sa ating mga bahay, tahanan, para po sila po ay magkaroon ng kagalingan, kaagaran. Gayon din po, pakisama po sa ating prayer for healing si Sister Honey Mora, kasi kabuanan niya po ngayon. Ayun po, patuloy natin siyang ipaglaban sa panalangin. Gayon din po yung kanyang magiging supling na maging ligtas hanggang po sa delivery. At dahil nga po dyan,
tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga pananalangin sa bawat isa. Ngayon po, dumako po tayo sa pinakamahalagang ministry. Ayan po. Tinawag ko din po siyang ministry at paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, sa bagay po na ito, binibigyan din po natin ng glory ang Panginoon. Hindi lamang po ang kanyang simbahan, pero mahigit po siya. Alam niyo po, ang sabi ng Lord sa verse ng 1:21 verse 5 to 6. Kasi tinanong din to sa akin ng Lord eh. Sabi niya sa 5, sinabi ni Jesus sa kanila, mga anak, mayroon ba kayong nahuling isda? Sumagot sila sa kanya, wala. Minsan po, bilang lingkod ng Panginoon, pagdating po sa pagbibigay, di ba? Pagdating po sa hinihingi ng Panginoon, sasabihin mo wala. Pero parang sa'yo masakit na wala kang maibigay. Pero ang Lord pa rin ang gagawa ng paraan para bigyan ka niya ng karapat-dapat na ihain sa kanya o ipagkaloob sa kanya. At sinabi niya sa kanila, ihulog nyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at mayroong kayong makikita. Sabi na, di ba meron din siyang tawag dito, yung pag-uutos, may command, di ba? Sabi doon, parang devotion lang, di ba po, may command. Sabi ganun, sinabi niya, ihulog nyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at mayroong kayong makikita. So, saan po dapat natin ihulog daw? Yung lambat natin. Saan po natin ihulog? Saan? Sa kanan. So, sa kanan daw. Di sabi naman nila, ay ginawa nila. So, dun sa command, naglagay sila ng application. Ang galing po, no? Di ba may command, may application. Ay, inihulog nga nila at hindi na nila ito mahila dahil sa dami ng mga isda. So, ano po yung nakatago dun sa command? Di ba, meron pong hinanda si Lord na pagpapala dun sa kanang bahagi. So, ibig sabihin po, once pala na sumunod tayo, ganyan pala kalaki yung ibibigay sa atin ng Lord. At ganyan pala kayong karaming pagpapalang nakahanda sa atin. Alam niyo po, isang testimony. Thank you sa Lord kasi tuwing pinapatayo niya ako sa challenge, may testimony. Ngayon pong week na to at the other week, si Joseph po, na-testify ko na rin nung Wednesday, nakatanggap po siya ng with high honor. Nagkaroon po ng recognition, pero yun po ay iniiyak niya sa akin, ilang buwan na. Sabi niya, ma, sorry. Sabi ko, bakit? Umiiyak siya. Sabi ko, kasi nabigo ko kayo. Sabi ko, anong kabiguan naman yun? Kasi, syempre, ganun siya magsalita eh. Hindi po ako makakapasok sa with high honor ngayon kasi hindi po ganun kagaling yung naging performance ko. Dahil meron din po siyang iniinda physically. So sabi ko, okay lang yun anak, kasi ginawa mo naman yung best mo. Tapos nung last week, sabi niya sa akin, ma, aakyat ka na ng stage kasi na-retain ko yung pagiging with high honor ko. Kaya sabi ko, thank you Lord. Tapos po nung Friday, graduate naman po si Shan sa senior high. Yun din po, hindi ko po expected na kakayanin din niya. Kasi, nung grade 11 po, nagkaroon po siya ng break sa bone niya. So, dapat po ooperahan yon. Naghanda na po kami lahat at kasama ko po ang church sa mga battle na yon. So, nakapasa po siya ng grade 11. Tapos, grade 12, hindi ko rin po sure na makakapasa siya kasi, ano po siya eh, hindi po ganun ka-steady yung pag-aaral niya. So, sabi ko, nak, gagraduate ka ba o hindi? 3 days na lang yun. Gagraduate ako, ma. Huwag kang mag-alala. So, sabi ko, sige ha, aasahan ko yan, gagraduate ka. So, pagdating po nung Friday, sabi niya, ma, eto na nga yun, gagraduate na ako. Sabi ko, yes, sa wakas, gagraduate ka. Kasi, syempre, sa mga magulang po, di ba, ang sarap na, yung time na yon bilang, reward na sa'yo ng Lord. Hindi lang sa bata, maging sa'yo bilang magulang. So, yun po, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nakagraduate sila at sa biyaya at habag niya na tapos po nila. At isa pa pong pinaka-the best na magiging testimony ngayon. Ito po ay pinag-pray na namin noong October pa. Kasama po ang mga leaders, ang life group ko. Sabi ko, meron pong isang opportunity na makakakuha po tayo ng trabaho sa Philippine Air Force. Yun po ay sa buong Cavite City. At sa mga tailoring po na sa Cavite City, kung titignan po ako at yung tailoring namin, wala po akong capacity, finances, to manpower, pati po sa mga equipment, baliwala po ako kung tutuusin doon. Pero nung time po na yon, habang nagpa-process, until po ngayong May,
pinagpapasalamat ko po kasi nakapasa po tayo doon. At nakasign na po tayo ng contract for 2 years. Kaya sabi ko, thank you Lord kasi pag yung pagsunod, pag sinabi mong wala, kahit ano man yung ibigay mo, kahit konti man yan, hindi naman inaano ng Lord na ibigay mong karamihan eh. Pero ang hinihingi niya, ibigay mo yung nararapat para sa Kanya. Katulad po ng kanta na natin kanina, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. So, hihingi natin sa prayer, Lord, bless me so I can bless others. Pag tinanong niya, how about you? Can you bless me at all times? Di ba po? Yun po yung masarap na pinanghahawakan natin sa Lord. Kaya po, wag po kayong matakot na magbigay, maghulog. Lahat po ng pledges, lahat po ng tithes, ng offering, mga seeds, lahat po yan ginagawa ng Lord ng miracle. At nagpapasalamat po kami sa bawat isa, maging po sa live stream, sa mga kapatiran po natin sa abroad na patuloy po nagbibigay ng tapat sa ating simbahan at sa ministry. Maraming salamat po, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you. This is your day. Wake up to the sound of the sun and celebrate His name. Praise Him to the light has come for all the world to see. Singing to Him as we run, oh, we are gonna be. Worship to the break of dawn. All that we are today is 'cause He came to save. Now that we are aware, what can stop us now? Here comes the rain. His presence is falling out. Lift up His praise. Oh, He'll bow. We worship and sing as we conquer and test what makes us different from the rest. Oh yes, the best. Oh yes, the best. Pakisabi nga po, Jesus, you're the best! Amen! So, magdi-declare po tayo ngayon at ibigay po natin ng todo. Kasi sabi ni Lord, kapag tayo may dinideclare, no? Lakasan na natin para mabasag na yung mga bumabara dyan sa, no? Okay, so mag-count of 3. 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connection, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, Amen!
to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Yes, amen. Pwede ba ma-request yung mga magulang ng mga batang yan? Amen, amen. So, nakakatuwa, nakaka-bless, no? Isa nga pang palakpak sa ating mga kids zone. Yan, so, wow. Actually, hindi lang po sila mga galing na dancer, no? Siya po ay nanalong top doon sa beauty contest. Katatapos lang. Yan, so, hindi lang mga talented, talagang wow. Nag-excel po yung ating mga kids. Actually, meron po tayong video na pag gusto nating kilalanin po yung ating mga kids zone. So, susunod po yung mga high school and colleges po natin. So, ako ready na po yan. MM. Yan. Kasi po, ayaw po natin palampasin ang pagkakataon na hindi po natin i-acknowledge or kilalanin yung galing ng ating mga anak, mga kabataan, mga bata. So, kaya po, actually, pinost din po natin sa Facebook po yon. Pwede niyo po silipin yon. And ito po ay bilang pagkilala po sa mga kakayanan, kagalingan po ng ating mga bata, kabataan, mga estudyante po natin na talagang nagsumikap. So, ako po ay natutuwa din kasi sa mga family din po namin sa Bulacan, isa sa mga pamangkin ko po ay nagtapos po muli na isang magna cum laude. Yan. So, sa pamangkin ko ay natutuwa po ako, nakita ko po kanina na siya po ay nagtapos magna cum laude. So, wow, galing. Nakakatuwa. Palakpakan po natin yung mga estudyante po natin. Oo. Isang beses po ay na-invite po kaming umaten sa isang recognition. Nagulat po ako, dalawa pa nating kids yun, magkaklase pala, no? Pagkita ko doon, nakita ko rin yung anak ni Boor at ni Lovely, no? So, praise God. Yan. And dumadami rin po yung ating mga bata. Although yung ibang mga bata ay nagsisilakyan na. Meron na po tayong Kids Zone Senior, no? So, amen. MM, okay na? Okay, so, panoorin po natin to.
Amen. Nakakatuwa po ito. Maabot pa tayo ng regional. Ayan. Hello, hello. Hello? 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 Ayun. Okay, so, amen. Umaabot na po tayo ng regional. So, yung ating mga kids ay umaabot na ng regional, yung ang mga awards. So, isang po uling palakpak sa ating mga kids. So, yan. Wow! Amen. Isang kagandahan po ito, yung favor ng Lord, yung mga declaration natin ay bumababa hanggang sa level ng ating mga anak. Kaya patuloy po nating i-join po ang ating mga anak sa Kids Zone kasi malaking bagay din po yan na nakakatulong sa kanila para yung faith nila ay lumago at the same time na lalo pang maging daan para makamit nila yung katagumpayan. Dahil ang katagumpayan ay higit sa lahat ay makakamit natin sa Lord. Amen? So, sige po, simulan po tayo sa ating pagbubulay-bulay today. So, tayo po ay nasa June na. Yan. Usually, pag sinabing June, ano kagad naisip natin? Bukod sa tag-ulan. June bride. Yan. So, marami nagpapakasal ng June. Kaya kung tawagin ay June bride. Kaya po naging tema po natin ay may kaugnayan dito. But before that, nais po nating basahin po yung ating teksto. Sabi nga, the kingdom of heaven in Matthew, no? Chapter 25, verses 1 following. Matthew chapter 25. Sabi diyan, then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who looked their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. Those who were foolish when they took their lamps took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Now while the bridegroom delayed, they all slumbered and slept. But at midnight there was a cry, behold, the bridegroom is coming. Come out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. The foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, what if there isn't enough for us and you? You go rather to those who sell and buy for yourselves. So while they went away to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. But he answered, afterward the other virgins also came, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, most certainly I tell you, I don't know you. Watch therefore, for you don't know the day nor the hour in which the Son of Man is coming. May the Lord bless us upon the reading of His Word. Okay, so ang ating pong tema, itong buwan na ito na bibigyan diin, ay ito po, no? June bride, no. Jesus bride. Time to prepare. Sabi nga po dyan, then He might present her to Himself a glorious church, that having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So ito po ang ating pong bibigyan din. We must give pause, reflect, self-evaluate, repent, be reproved, and be made ready for the bridegroom. So gusto po natin pagbulay-bulayan, gusto po natin i-discuss ang may kaugnayan sa tinatawag nating Jesus bride. Sino ba yung Jesus bride? So una, sino ba yung bride na yan? Ayan. So, today we are looking at the church and we are looking at her as the bride of Christ. Yung bride po na yan, sabi, tayo po yun as a church. Church doctrine on the subject, what we believe that the church, which is the body and the spouse bride of Christ, is a spiritual organism made up of all born-again persons of this present age. Yung church po ang tinatawag na bride ni Christ. No? Ang ating pong pinag-uusapan ngayon may kaugnayan sa eschatology, tinatawag natin second coming of Christ. Kasi pag nakita po natin ang situation, maraming mga bagay na para bang hindi na natin maintindihan, hindi natin maunawaan, na maraming sinasabi na possible na ito yung mga ilang patunay or senyales na malapit na dumating ang Panginoon. Maybe some of you nagtatanong, Pastor, ba't ganon? Bata pa ako, sinabi darating na ang Panginoon. Ba't hindi pa siya dumadating? Ano po sagot doon? Katingin nyo.
bata pa ako, di pa ako pastor, no, sinasabi na, darating ang Panginoon, maghanda kayo. Ba't hindi pa siya dumarating? Alam niyo kung bakit? Ang sagot doon? Kasi kung dumating siya, baka yung katabi mo, maiiwan. Kaya dapat palakpakan mo ang Lord dahil hindi siya dumating noon. Kasi kung dumating siya noon, wala tayo, hindi tayo kasama sa ligtas. Amen. So, ibig sabihin, part pa rin ng kanyang grace na kanyang pinalawak pa, pinahaba pa yung pagdating niya dahil gusto pa niyang marami pa rin ang maligtas. So, tuloy po natin, spouse or betrothed. Ang ibig sabihin po niyan, to promise a person for marriage. To be engaged, to be promised in marriage. It may be important to note in the margin of text that in biblical times, the act of betrothal was regarded as binding. So that the breaking of a betrothal was legally equivalent to divorce. Yung po ang tawag dyan ay engaged. No? Nung panahon na yon, napakahalaga na po niyan. Kailangan, doon pa lang sa panahon yon, sa season na yon, meron na tayong tinatawag na pagiging faithful or iniingatan na po ng babae yung kanyang sarili at yung mga bagay-bagay dahil siya po ay engaged to be married. So, ganun po yung kahalaga nun. Meron po tinatawag natin the sedukin. Ayan, sedukin. Sedukin refers the first step in the marriage process. So, ibig sabihin, merong tinatawag na proseso bagong kasal. The arrangements preliminary to the legal betrothal or the wedding. Meron pong 3 key factors were present. Una, it was common in ancient Israel of the father of the groom to select a bride for his son. No? Sa panahon pong yun, ang tatay po ang pumipili ng mapapangasawa ng kanya anak. Siguro nakakita na po kayong ganun, yung talagang pinagmamatch lang. No? Makakita kayo sa Facebook, na hindi naman maghaharap na lang sila, doon pa lang sila nagkakilala, wala silang choice kundi sundin yung magulang, kahit mabigat sa kalooban. So dito makita natin, ang magandang tinampo natin dito, sabi nga, the father of the groom to select a bride for his son. Kaya po sa mga single, wag po kayong matakot. Kasi ang tatay nating ama, ang pipili ng mapapangasawa nyo. Kaya wag kayong magmadali sa kahahanap. Huwag kayong maghanap sa dating app. Baka iba ang mapili nyo. Kagahapon lang, no, ang daming mga palabas sa TV na talagang ang daming mga babaeng na-rape, etc., etc. Kasi through chat-chat lang, ayan, nag-meet sila. Nung nag-meet sila, yun, tinake advantage. So be careful, no? So dito, pinakikita lang, ang ama natin sa langit, meron po sila talagang inilalaan para sa atin. Kaya kahit hindi ka maghanap, darating isang araw, magugulat ka, yung para sa iyo, ipapakilala ng Panginoon. No? Then, number 2, the bride price. A dowry was not only part of this process of acquiring the bride, it was also given to care for the bride in the absence of the groom. This was the betrothal, not the wedding yet. This would come later. No, sa panahon namang yon, mayroon tinatawag nating equivalent. Yung babae, mayroong tawag natin sa ating panahon ay dote. Tama ba? Sa mga Ilocano? Yung mga Ilocano dito? Dote, no? Dote ba? Tama ba, dote? Yung may katumbas, halimbawa, yung babae katumbas na isang baka, o 2 kalabaw, o 1 hektarya. No? Meron siyang katumbas, ay bibigay sa magulang bago niya makuha o mapangasawa yung babae. No? Meron siyang tinatawag na equivalent. Number 3, it consisted of a covenant. Consider the following passage. God the Father close His Son's bride. No? Choose His Son's bride. So, ito isang covenant. Kaya makita natin, no, sa panahon yon, pag yung 2 magulang nag-covenant yan, patututo pa rin yan. Pag sila nagkaanak, talagang tuto pa rin nila yan. Kahit yung mga bata, wala silang option, kundi dahil meron covenant yung mga magulang. So, ang Lord, meron covenant sa atin na talagang tuto pa rin niya ito. No? Christ paid with His own blood. We are also told that our bride's price is not just silver and gold, but His own life. Kaya mga tatay dito, sa buhay po natin, yung dowry o yung katumbas ng
pagiging asawa natin sa ating groom Jesus ay hindi simple. Hindi lang silver and gold na katumbas nito, kundi kanyang buhay. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? In John 14:16-17, shares what the Father has given for our care in the groom's absence. Ito naman po ay Holy Spirit. Doon, sa history, ang binibigay dowry. Dito sa atin, ang ginawa ng Panginoon para pangpantay sa atin, para magbigay sa atin ng care, ay Holy Spirit. Buhay niya, and then Holy Spirit. Just as a side note, ladies, helper here is the same word used in Genesis when God stated He will make Adam a helpmate or helper. A powerful impacting role God has given the wife. So, helper, a helpmate. Yun po yung magiging role ng tinatawag natin ng wife sa kanyang husband. Kaya po tayo bilang church, ang tungkulin po natin maging helpmate ng Panginoon, ni Jesus Christ. Kaya nung siya po umakyat sa langit, tayo po nagtutuloy ng ilang mga ginawa niya dito sa lupa. Nag-get po ba natin? So, pangalawa, betrothal, tinatawag natin engagement period. Yan. So, medyo may kabigatan po yung ating nagiging topic, pero napakahalaga po nito. No? Para makita po natin na meron po tayong dapat gawin habang hinihintay natin ang Panginoon, ang kanyang pagdating. Meron tayong paghahanda at dapat maunawaan po natin ano po yung mga bagay na dapat po nating maunawaan. Okay, betrothal or engagement period. Tinatawag nating, kung sa iba ang tawag po dyan ay intended for marriage. Ayan. Sino po ba yan? All Christians are betrothed for marriage to Christ. Lahat po ng mga born-again Christians, supposed to be, tayo po ay intended na maging partner o maging husband si Jesus. Bilang church, siya po yung groom, no? But not all will maintain their sincere and pure devotion to Christ. Malungkot lang po dito, supposed to be lahat po tayo. Kaya lang may sumasablay kasi mayroong mga hindi nagiging sincere and pure ang devotion kay Christ. Amen? So some will set their affection on other things over and above Christ and will thereby become guilty of what the Bible speaks of us, in effect, as spiritual adultery. Ito gusto ko pong makita po natin dito. Supposed to be tayo po lahat ay para kay Kristo. Kaya lang, kung di po natin naintindihan, yung role natin bilang wife, bilang church, meron po tayong managawang bagay na lumilis dito na hindi kinakatuwa ng Panginoon. No? Minsan tayo po ay pumapasok sa tinatawag nating spiritual adultery. No? Sabi po, di ba? We cannot serve two masters. Kailangan pipili po tayo, si God or ang mundo. Sabi nga sa James chapter 4 verse 4 in King James Version, ye adulterers, know ye not that the friendship of the world is enmity with God. Pag sobra po tayong nakababad sa mundo, masyado natin niyayakap ang mundo, definitely, yung groom po natin na si Jesus, na isasantabi mo natin. Nag-get po ba natin? Nakita niyo, pag abala tayo sa mundo, saan tayo nawawala? Sa paglilingkod. Pag nag-iabala tayo sa mundo, ang bumababaw, yung passion natin, yung heart natin sa Panginoon. Pag sobra tayong busy sa trabaho, nangyayari, doon tayo nakapokus, nababawasan tayo ng communication, nababawasan tayo ng service, nababawasan tayo ng parang excitement to meet God. Halimbawa, pag sa gawain. Kasi nga, nahahati yung ating attention. Sabi nga, fear is that we, as His bride, are having an affair with the world. No? Kaya hindi po pwedeng ang puso po natin hati sa mundo saka sa Panginoon. Dapat isa dyan pipiliin natin. Okay? Rather than going around and showing that we are engaged to the Son of God, we hide it in shame. Paano? Una, we so graciously give Him an hour or two on Sunday morning that can't wait to run off with the Word. Halimbawa, minsan nahirapan tayo magbigay ng isang oras at kalahati
sa araw ng linggo o sa araw ng gawain, pero hindi tayo nanghihinayang magbigay ng maraming oras sa mundo. Pag nanood tayo ng sine, ilang oras? 2 hours. Nainip ba tayo? Hindi. Nung araw nga, pwede yung pang ulitin eh. Nauulit mo na 2 beses, tama. Ngayon, binawal na dahil ginagawa niyo ng tulugan tong sine. 3 beses mo na inulit. Ngayon, di na pwede. Pero nainip ba tayo? Pag nagpunta tayo sa mall, kasya ba isang oras? Definitely no. Di mo na mamalayan, kumakain ka ng 3 hours, 4 hours, o half day sa paglalakad lang sa mall. Pero hindi natin pinahinayangan, hindi natin kinainipan. So we fornicate with her. We cheat on him knowing he is watching, asking him to approve even. Kaya gusto po natin tinan dito, gusto natin mag-reflect, gaano ba tayo ganon nakakonect sa Lord? Gaano ba natin talaga kinikilala yung ating ugnayan sa Diyos and versus sa ugnayan natin sa mundo? Sabi nga, relationship don't just happen. Good relationships are built on a foundation of positive character traits such as respect, responsibility, trust, kindness, self-control, and true love. Kaya nga sabi, ang love hindi kailangan perpekto. Ang mahalaga ay totoo. Totoo? Di ba? Ang love di kailangan perpekto. Ang mahalaga, totoo. Kasi pag totoo, kahit hindi perpekto, nababalutan to ng magandang karakter o magandang expression na hindi mo nakikita yung mga hindi niya pagiging perpekto. Ang naramdaman mo kasi yung bigay na todo. Amen? So, your words means nothing when your actions are the complete opposite. No? Ito yung gusto ibigay ng Lord sa ating paalala. Sabi nga, your words means nothing when your actions are the complete opposite. Madali kasing mangako, madali magsabi, pero kailangan dito, patotohanan. Ang dali sabihin, I love you kahit sa tao, pero importante, patunayan, ipakita. Mamaya po tayo po ay tatanggap ng communion muli. Ating pong aalalahanin pag-ibig ng Diyos. Pero ano man yung sabihin natin, dapat totoo. Dapat pinapatunayan natin sa Lord. Then, pangatlo, be made ready. Yan. So, pinakita po sa atin, sino po yung bride? Tayo po yun. Kabilang po kayo. No? Yun nga lang, makikita natin ito, merong foolish and merong wise. No? Pero mamaya, patadaanan po natin. Then, nakita natin dito, meron po tayong dapat gawin, no? Kaya sabi dito, be made ready. So, the kingdom of heaven is like to 10 virgins, not 5, no? All 10 are within the kingdom. Ito po yung binasa natin na. There were, how many? 10 virgins. Sabi nun, I promise you as a pure virgin to him. So, bilang tayo po, gusto po natin, kapag humarap tayo sa Panginoon, malinis. Yung word of virgin dyan ay pure, no? Malinis siya, no? A pure virgin to him. They all had lamps. They all had the word of God. Sabi po dyan, your word is a lamp to my feet. Halimbawa, lahat po tayo may hawak na lamp. Kaya lang yung lamp na yan, hindi pwedeng hawak mo lang. Dapat yan ay makitang nagliliwanag. Kaya sabi doon, your word is a lamp to my feet. Na-appreciate ba natin ang word? Marami namang pagkakataon, napapakinggan natin ang word. Pero ang tanong po dito, na-appreciate po ba natin? Nararamdaman po ba natin? No? Naisa sa puso po ba natin yung word? No? Para magkaroon ng bisayan, dapat merong malalim na pagtanggap dito. So dito, they went out to meet the bridegroom. So we have already seen verses describing Jesus Christ as the bridegroom. Ulitin lang po natin. All 10 of the virgins were looking forward to the coming of the bridegroom. Ito po ay isang certainly not true of the unsaved. The bridegroom, of course, is the Lord Jesus Christ. Okay, next. Ang tanong dito, anong klaseng bride meron tayo? Are you a pure bride of Christ? So what does it mean to be a pure bride of bridegroom? Una, to be pure bride of Christ means to be wholly devoted to Christ. Yan. Dapat tayo ay wholly devoted to Christ.
then it's time to return to our first love. Kung tayo man po ay naligaw na, nalayo man tayo, naguluhan tayo, panahon para bumalik tayo sa ating first love. Na supposed to be, pag sinasabi natin first love, dapat yung unang yung pag-ibig natin sa Panginoon. Okay? We need to be recommitment to living a life of faith, repentance, obedience, and devotion to Christ. Dito po natin ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos, no? Ayaw niya po tayo mawala, ayaw po niya tayo maiwan, kaya binibigay niya sa atin ang mga itong mensahe. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Alam ko, medyo malalim po ito pinag-uusapan natin, pero tinan niyo mabuti, no? Ang galing-galing ng Lord, kaya ka nandyan, ibig sabihin, mahal ka ng Lord. Gusto niya mapakinggan mo itong mahalagang bagay ito. Okay? Kasi napakahalaga ito. We need to re-evaluate our priorities, habits, and attitudes to ensure that they are aligned with Christ's teachings and example. Sa mga estudyante, sa lahat ng inyong mga nakamit, praise God. Pero, huwag po natin kakalimutan, saan man kayo makarating, huwag niyong iiwanan yung dahilan kung bakit narating yan. Yung nagbigay ng talino, ng talento, huwag niyong iwan, dahil lahat ng yan, pwedeng mabaliwala. So, kailangan po natin pasalamatan, kilalanin, patuloy, yung nagbigay ng galing at kalakasan sa atin. So, believers in Jesus Christ are the bride of Christ. And we wait with great anticipation for the day when we will be united with our bridegroom. Tayo po, yung ating ginagawa is bahagi ng paghihintay natin. While hinintay po natin, ginagawa lang natin yung part natin para sa pagdating niya, matuwa siya. Sana po ganun yung lagi nasa thinking natin. Kaya tayo nagwo-worship kasi nga gusto natin talagang lahat ng ito, practice para sa pagbalik niya, wow, ready po tayo. And ready di siya na i-meet po tayo. Kasi kilala po niya tayo. No? Dahil sa ating mga pagsunod. Until then, we remain faithful to Him and say with all the redeemed of the Lord, come, Lord Jesus. Yan. So, we have not entered into a religion as Christians. Come on. Yung pagiging Christian po ay hindi isang relihiyon. We have entered into what? A relationship. Ang shield of victory po ay isang venue lang po, isang tool ng Panginoon para lalo nating makilala ang Diyos at para po tayo maging Kristiyano. Pero po di ito isang relihiyon, kundi isang relasyon natin sa Diyos. We have taken His name, kaya Christian po tayo. No? Kakita nyo, noon ang tawag na naman, Christian. Bakit nagkaroon ng born again Christian? Tanong, yung bang Christian hindi born again? Ano po sagot? Bakit dati Christian lang? Pag sinabing, ano ka? Christian. Bakit ngayon, ano ka? Born again Christian. Kasi nga, dahil sa tumakbo ng panahon, yung Kristyanismo naging religious practices na lang. Naging religion. Wala nang impact. Nagsisimba, ginagawa yung mga dapat gawin sa loob ng simbahan, pero wala nang masyadong impact and excitement. Yung iba nagsisimula lang kasi nandun yung crush niya. Kahit nasa labas na ng simbahan sa sobrang puno, sinatsaga kahit mainit. Why? Kasi nandun lang yung crush niya sa bandang dulo. Pag uwi, may impact ba? Wala. Susundan lang hanggang mall. No? Sapat na sa kanya, sa umpisa, ligaw tingin, halik hangin. Pero kinikilig siya. No? So, dumating ang panahon na ang daming mga nagsisimba, kung tawagin ay Christian, pero sa buhay, hindi makita. Kaya nung dumating ang panibagong grupo, sabi niya, hindi, dapat born again Christian. Pag sinabi born again Christian, hindi ka lang Christian sa pangalan o naging religion yan, kundi isang born again. Pag sinabing born again, 2 Corinthians 5:17. Ano yun? If anyone is in Christ, he's a new creature. The old is gone, the new has come. Kaya sabi doon, paano naging Kristiyano yun? Hindi naman nagbago ang ugali, ang buhay, ganun pa rin. Nang-aaway, nang-mamarites, di ba? Ang sama-sama ng ugali. Paglinggo lang ang bait, may takip pa sa ulo,
nakaputi siya, kung maglakad parang, wow, napaka-finesse ng bawat kilos. Pero pagdating ng Monday hanggang Saturday, grabe ugali. So, kaya sabi doon, hindi, dapat born again Christian. May kasamang 2 Corinthians 5:17. Tira naman katabi mo. 2 Corinthians 5:17 ba yan? Ha? O ang itsura niya parang si Judas nagbigti. Yan. So dapat ganun, no? So we are the exposed bride of Jesus Christ eh. Kaya nga bilang bride ni Kristo, ano tayo? Ito, na-share ko na sa inyo minsan, pero gusto ko lang ilipid. Bilang member, bilang church, o bilang bride ni Christ, ano ka? Una, borrowed wife, seasonal lang. Kung tawagin ay borrowed wife, seasonal lang. Pag may special occasion, nandun. May mga ganun, di ba? Kaya minsan nag-isip, may special occasion, malamang darating siya. Birthday niya, darating yan. Anniversary, darating yan. Yan. Yung mga seasonal lang. Check tayo ng attendance, ha? Borrowed wife. Meron ba dito? Wala. How about bride for rent? Panasasagot o may favor sa Lord. Ang tawag dyan, bride for rent. Pag sinasagot yung panalangin, sipang magsimba. Minsan, meron panalangin, hindi sinagot, hindi na nagsimba. Hindi ako love ng Lord. Pero pag sinasagot, sipag. O kaya pag may hihingi sa Lord, ang sipang magsimba. Pero pag si Lord ang may hiningi, Lord, pass muna ako. Pass muna ako. Yan. Meron ba din nun? Wala. Absent ba? Absent. Okay. Or, illegal wife. Ano pag sinabi illegal wife? Panakaw na sandali. No? Kung kayo po'y magiging wife, gusto nyo, legal o illegal? Pag legal, sa'yo lahat ang oras. Pag illegal, panakaw na sandali. No? Kaya dapat, kung tayo legal wife, nandun tayo all the time. Bigay natin yung best time natin. Kasi tayo po ay legal wife. Meron po ba dito yung illegal wife? Wala. Check lang natin this, ha? Then, another one, ikaw ba ay faithful wife? Gagawin ang lahat para ma-please si husband Jesus. Narito po ba siya? Apat yata yung nandito. Yung iba yata, hindi pa alam kung ano kanya status, no? So, dapat ganun tayo, faithful wife. Na pag kailangan ng Lord, amen. Amen. Di ba? Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Pag kailangan ka ng Lord, hindi lang ba kailangan, nandiyan ka lagi para kay Lord. Gagawin mo lahat para ma-please natin yung ating husband, Jesus. Then, pang-apat, tinampo natin, yung 10 virgins, meron tinatawag natin preparation test. Di ba, sa kwento doon sa binasa natin kanina, nakatulog po sila. Kasi, yung oras sa pagdating ng bridegroom, ng mga lalaki, ay naantala. Kasi sa pag-aantay nila, nakatulog sila. Okay? So, meron tayong tinatawag na preparation test. Ito po dapat check natin. While waiting for Jesus coming, i-test po natin yung ating mga ginagawang preparation. Okay? Are you there? Diyan po ba kayo? Sabi niya, the parable teaches all would be followers of Jesus as the importance of vigilance in an uncertain time and illustrates how one is able to endure to the end. Yan. Dito daw po sa ating preparation test, napaka-importante yung vigilance, yung talagang pagkatsaga sa paghihintay. No? Meron po ba sobrang nainip na sa paghintay sa Lord, parang, tagal-tagal naman yan, sige, magpakasaya muna ako sa mundo ulit, balik ako sa kasalanan. Pag medyo naramdaman ko malapit na, babalikan lang ako sa Kanya. Hindi nga po natin alam kung kailan eh. Kaya dapat hindi tayo maging complacent. Dapat always ready po tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Hindi mo inabutan ang pagbalik ng Lord nang nasa mundo ka, pero pwede ka mawala sa mundo anytime. Kaya dapat maging vigilante po tayo. Yun yung kahalaga ng paghihintay. So dito, meron tinatawag tayong foolish and wise na virgin. Yung tinatawag natin, yung sa story ito.
When the foolish woman finally do arrive, they ask to be let into the party, crying, Lord, Lord, open to us. But consistent with that claim made in Matthew, in Sermon on the Mount, instead of welcoming them in, the bridegroom denies even knowing them. Ito malungkot dito. Nung gusto nilang pumasok, sabi nga doon sa Sermon on the Mount, sa chapter 7, verse 21 ng Matthew, nung gusto niyang pumasok, ang sagot sa kanila, hindi kita nakikilala. Ang pinakamasakit na maranasan po natin, yung tayo po ay hindi kilala ng Diyos. Kaya dapat, mahalaga po, maliwanag po sa atin, kilala ka ng Diyos. Paano? Tinanggap mo siya. No? Bilang Lord Savior. Ginawa mo yung acceptance sa panalangin. Then sumusunod ka sa Kanya. Sabi doon, sino ba ang mga kapatid ng Lord? Sabi niya doon, mga kapatid ko yung sumusunod sa aking kalooban. Sa kalooban ng Ama. Sumusunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Okay, kaya hindi mo po mahirap malaman kung tayo po ay nasa Panginoon at kilala tayo, dahil alam mo mismo sa sarili mo ano ginagawa mo. Okay? We don't know how long the journey to justice or peace or wholeness will be. But sabi nga sa Matthew, to keep our lamps trim and burning, in order that we might not grow weary in the waiting. For there is work to be done, even as we wait for the coming of the bridegroom who makes all things new. Ano ba yung keep our lamps trim and burning? Dapat wag mong hahayaan yung apoy na hawak mo mamatay. Ano yan? Yung passion mo, yung love mo, yung attention mo sa Kanya. Kasi pag yan ay namatay, at dumating siya, talo po tayo. Kasi doon, for there is work to be done, even as we wait for the coming of the bridegroom who makes all things new. So God does not ask us not to sleep physically. Okay, lilinawin ko po ito, no? Hindi naman po sinabi ng Lord, huwag tayo matutulog physically. But we should be ready all the time for His return, which means we should not sleep spiritually. Physically, need po nating matulog. Spiritually, dapat laging awake. Hello? Andiyan pa po ba kayo? We should not become complacent like the foolish virgin. We should not say, oh, he is not coming back today. I will serve him tomorrow. We should not procrastinate in important spiritual matters. Kaya hindi pwedeng pagdating sa Panginoon, pinagpapaliban yan. Dapat, ngayon na, ginagawa yan. So, bakit kailangan yan? Una, there is a limit to God's patience. At some point, there will be no more chances. Sabi doon, for those living at the time of Noah, they could have repented and entered the ark with Noah at any time before the door closed. Ang mabigat nito, ang laki ng chance na binigay ng panahon ni Noah na pumasok sila sa arko, pero sinahin nila. Then God closed the door. Nung panahon ni Noah, sinaran ng Lord yung pintuan ng arko. Kaya nung dumating yung mataas na baha, it's too late for them. Kasi pinagtawan na nila binigyan pansin, no? Parang tingin nila sisiraan ng bait si Noah. Dumipende sila sa kanilang sariling talino, pero naging late ang lahat. It will be the same at the second coming. Now, there is still a chance. Ang maganda dito, amen. Meron pa tayong chance. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No? Tomorrow, there may be a chance. One day, there will be no more chance. That's why, therefore, keep watch. Therefore, keep watch. Kailangan po tayong laging nagmamasid. Pangalawa, pag mababasa mo dyan, na yung 5 naubusan ng langis. Dumating yung bridegroom, kaya lang namatay na yung lamp nila. Yung lamp nilang hawak, hindi mga kandila lang, yung parang sulo. Kaya lang yung gas doon, yung oil doon, ay merong sapat na oras lang, nakakayanin niyang makasurvive. Kaya nung naubos yun, wala siyang dalang reserba. Nung dumating yung lalaking pakakasalan niya, wala na. Nahuli siya. Kaya ginagawa niya yun, nakikiusap sa mga kasama, pwede ba akong bahaginan? Itong sa masakit na katotohanan. No sharing of oil. Okay, ano yan? Papaliwanag ko po. Of course, as believer, we should share.
Tinuturuan tayo ng Lord mag-share. Pero ang gusto natin bigyan din dito, yung konteksto. Dito sa Matthew, however, you cannot make other people be ready for Jesus' return. Neither can you make them become saved or spiritually awake. Ibig sabihin, pagdating sa salvation, hindi pwedeng sharing. Anak ako ng pastor, ligtas ako. Hindi po. Asawa ako ng pastor, ligtas po ako. Hindi po. Kapitbahay ko po yung pastor, ligtas po ako. Hindi po. Dahil ang kaligtasan, kanya-kanyang performance. Kanya-kanyang pagtugon. So, dito, makita every person bears personal responsibility for his own salvation. Condition and readiness. Maybe some of us tayo po, ba't napunta dyan? Tayo po ay anak ng isang believer. Hindi nangangahulugan, carry over po yon. No? Kaya nga po tayo, nagsisikap natin, dinadala natin anak sa church, baka yun maging way para makakilala sila sa Panginoon. Kung di natin kayang tayo mag-share ng salita ng Panginoon, ng kaligtasan, iba ang magamit. So walang sharing. Kanya-kanya po tayo ng performance, kanya-kanya po tayo ng pagbabasya ng Lord kung tayo po ililigtas o hindi. Kaya sabi niya, no sharing of oil. No? Kaya nakakalungkot sa katabi mo, hindi ko pwedeng share yung oil. Dapat ikaw mismo, may dala kang oil lagi. No? Lagi kang ready. No? So, nagigit po ba natin? Okay. So, kaya nga, dapat, love for Him that must be intentional. Kaya dapat pag-ibig natin sa Lord, intentional. Kaya yung pagsimba mo, dapat intentional. Namalansya ka, naligo ka, intentional. No? Lahat ng gagawin na ginagawa natin, kumakanta ka, intentional. Nag-amen ka, intentional. No? Sabi ka, Lord, I love you, intentional. Pumapalakpak ka, intentional. Nakikinig ka, intentional. Love for Him that must be intentional. Ang pag-ibig, hindi lang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Kaya pag sinabi mo, mahal mo ang Lord, paninindigan mo yan. Ipapakita mo, ipoprove mo, ipaparamdam mo sa Lord. Kaya kung ikaw yan, palakpakan mo sarili mo, salamat Lord. If Jesus is our lover, we will do anything for Him. We need to obey Him. Amen? Ako, ito madalas ko sinasabi, maging sa mga leaders natin. Okay, minsan may conflict sa mga bagay-bagay. Sabi ko, anak, ang hinahanap ko lang, ganito, subukan mo muna ipaglaban. Kung hindi ka pinayagan, dahil may boss ka, may magulang ka, sunod ka. Pero ang ano lang dito, importante dito, sinabi mo ba? Tinangka mo bang magpaalam? Ibig sabihin, binigyan mo din ng equal na importance yung gawain mo, yung ministry mo. Ngayon, kung wala kang ginawa, ibig sabihin, isinantabi mo lang siya. Sumunod ka, sa magulang mo, okay yun, walang problema yun, ang ganda nun. May blessing yun. Pero sana, sinubukan mo lang. Sa nagtatrabaho, ganun din, ha? Pag sinubukan nyo, hindi kayo pinayagan, good, at least, alam ng Lord, pinaglaban mo. Kaya lang, hindi ka pinayagan, si Lord na bahala doon sa boss mo. Pero ikaw, natuwa ang Lord kasi may ginawa ka, pinaglaban mo. Amen. Nag-get po ba natin? Tinaray mo. Pupunta po ako doon kasi meron po kaming youth, gawain ng youth. Hindi ka pinayagan. Sunod ka sa magulang mo. Biblical din naman yan eh. Pero maganda dito, at least sinubukan mo. Tama. Sa trabaho, ganun doon. Yung mga supposed may papa-encounter, hindi pinayagan sa trabaho, naintindihan po natin yan. May boss po kayo eh. Pero ang kailangan lang po dito, patunayan po natin, inilalaban din natin ang Lord. Kasi dating panahon, pag nakikita niya yan, ipaglalaban ka naman ni Lord. Amen? Kasi pag ipinaglalaban mo siya, ipaglalaban ka niya. Kung ikinakahiya mo siya, ikakahiya ka niya. Hindi na po sa sinasabi sa Bible yan, no? So kaya nga, minahal mo na rin si Lord, panindigan mo na, patunayan na, gawin ang mga bagay na
magpapasaya sa Kanya. Yun ang dapat maging goal natin. Sabi nga sa Jeremiah chapter 17 verse 10, ako si Yahweh ang sumisiyasa sa isip at sumusupok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantipalaan ayon sa kanyang ginawa. Amen. No? So, love is not about how much you say, I love you, but how much you can prove that it's true. Tama po. Love is not about how much you say, I love you, but how much you can prove that it's true. And lastly, the warning. Dito ko po kayo dadalhin sa dulo. Meron po warning. Tayo po ang bride. Binigyan po tayo ng panahon ng mag-prepare. Binigyan tayo ng season ng preparation. O may tinatawag tayong paghahanda sa kasalan na napakahalaga. No? Ngayon, tinan po natin, may mga warning po may warning po, no? Sa ating paghintay, tinan po natin ilang mga warning. Una, in Matthew 25 verses 6 to 9, pansinin po natin yung word na ginamit doon, the midnight call. Dumating siya ng hating gabi. In Matthew 25 verse 6, at midnight a cry was heard, behold! Sabi ng kagulo, nandiyan na yung bridegroom. Bride is coming. Go out to meet him. This is the midnight call. It is the call for the virgins to wake up and get working. Because the bridegroom was on his way. He is coming and they must go out and meet him. Certainly, this is not a very normal time. But this should not be surprising because in chapter 24, we saw that He will return at an expected time. Simple. Ang application, always be ready. Hindi po alam. Walang nakakalam ng pagdating ng Panginoon. Kaya sinasabi doon, lagi tayo handa. Pangalawang warning, in Matthew 25 verses 10 to 12, the door is shut. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding. And the door was shut. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. But he answered said, assuredly, I say to you, I don't know you. Ang pinakamasakit, yung papasok ka, pinagsaraduhan ka ng pinto. Ang pangalawa, sinabihan ka pang, hindi kita nakikilala. No? So, kaya yung chance na binigay sa atin ay napakaganda na samantalahin po natin. Don't procrastinate, just do it now. Good intentions are not obedience. Ulitin ko po yun. Good intentions are not obedience. You must be what? Disciplined. Sabi nga, actions speak louder than words. Your attitude is a form of human radiations which gives other people a perception and understanding of who you are and who you are about and where are you going. It is a manner of feeling, acting, and thinking that shows your disposition, opinion, and personality. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, when he said in the way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Dapat yung pagiging Kristiyano natin, pagiging born again, lumilitaw. And dahil doon, may mga taong mapapurihan ng Diyos at hahanapin din niya kung bakit tayo ganito ang buhay po natin. Through that, maraming pwedeng makalapit sa Panginoon. So integrity, what is important to God is what you do in secret. Kaya nga, in unang Pedro 1:13-16, dalhin ko po kayo sa pagwawakas. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat niyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa pagkapalang tatamuhin nyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa nyo noong kayo wala pa tunay na pagkaunawa.
Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ulitin ko lang po yung verse 14, bilang masunod yung mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa niyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Tingnan nyo, pag ikaw ay born again Christian, ang tawag doon, mangyayari lang doon, yung umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon. Ibig sabihin, iba ka na ngayon. Dati kang buhay noon, pero iba ka na ngayon. Hindi mo babalikan yung bagay na noon. Ikaw ngayon ay nasa kasalukuyan. Kaya sa umaga po ito, mga kapatid, tanghaling ito, bago tayo tumagat ng communion, bilang church, bilang believers, tayo po ba ay kasal na kay Kristo? Tayo po ba, sa mga bago pa lang, are you ready to be Christ's bride? Ikaw po ay gano'n. Ito pong tanong po natin. Do you take Jesus Christ to be your Lord, bridegroom, and Savior? To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness, in health, to love and to cherish as long as we both shall live. Pag kami nagkakasal, ito tinatanong namin tinatanggap mo ba si Jesus Christ na maging Panginoon, asawa, at tagapagligtas? Sa hirap at ginhawa, sa kagalingan or sa karamdaman, sa hirap at ginhawa, no? To love and to cherish as long as we both shall live. Ang tanong po, if so, please, ano sasagot? I do. Ulitin ko po ulit, kayo po ang sasagot nito. Do you take Jesus Christ? Tayo po lahat tayo tumayo. Do you take Jesus Christ to be your Lord, bridegroom, and Savior? Ipaglalaban mo, pag tinanggap mo ito, paglalaban mo, sirap at ginhawa, sa kagalingan, karamdaman, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish as long as we both shall live. Kayo po sasagot nito personally, dahil hindi pwedeng ipasa ang oil. If so, please respond. I do. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. His love and mercy, come on, washing over all my sin. The people sing, the people sing. Let's sing this song with excitement. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
His generation. Sige po, awitin po natin ito bilang mangingibig ni Lord. Rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival staring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the open up my eyes, see the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart, but what breaks yours? Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Yan na po ba lahat? Now we address this remembrance of the Last Supper as what we call communion. Communion means common union. What is in you is in me. Because of Jesus Christ, you and I can have a common union in the Holy Spirit. Communion, common union. Tayo po ngayon ay sasama-sama sa isang dahilan, no? Yung tinanggap po natin ay isa. Tinanggap po natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. So we have the bread. Yung bread po remembering the sacrifice and price paid. Kaya pa na pinag-usapan natin kanina, Midori. Pero si Lord, hindi simple ang kanyang bayad na ginawa para tayo tubusin sa kasalanan. Buhay niya at dugo niya. Yung sugat, yung latay, inihandog niya para sa atin. Yung cup, His extended offer of love, a gift to be chosen to receive or push away. Ito po yung cup, yung ating hawak na ito, ay nagpapahayag ng kanyang extended offer of love, isang regalo to be chosen to receive or push away. At yung ating gagawin, ang ating pong ginagawang ito, bahagi ng preparation natin. Looking ahead, because He is coming for us. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Gusto niya sa pagbalik niya, bawat isa po sa atin ay kasama niyang sasalubungin. Kaya sabi doon, huwag po tayong maging foolish virgin. Sa paghintay po natin ay ma-out of focus po tayo. Spiritually, matulog po tayo. Kundi, yakapin po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo.
Ngayon po, atin pong tanggapin ang tinapay, kapahayagan ng kanyang pagtitiis, ang sugat mga latay, para sa kanyang pagpahayag ng pag-ibig sa atin. Sabi niya doon, sa aking mga latay, gagaling po kayo. Gagaling po tayo. Kung naman pong may karamdaman tayo, sakit ng kalooban o mga bagay na nagbigay sakit sa atin, sa pagtanggap natin ng tinapay, deklara po natin, tanggapin po natin yung kagalingan. Sige po, tanggapin po natin. At ganyan ang inuming ito ay inihandog niya ang kanyang dugo para sa atin. Para po tayo ay muling maging karapat-dapat sa harapan ng ating banal na Diyos. Binigay niya ang kanyang dugo bilang panglinis sa ating mga kasalanan. Nawa, sa kanyang ginawang ito, ating pong kilalanin, ating pong pagyamanin, ipamuhay po natin na tayo po, isa sa mga nilinis niya at patuloy mamumuhay na malinis sa kanyang harapan. Tanggapin po natin. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig na inihandog sa amin. Salamat din po sa chance na maunawaan po namin to, matanggap po namin to. Salamat din po sa chance na sa aming paghihintay, pinapaunawa mo sa amin kahalagaan nito. Kaya narito, Panginoon, kami, buhay po namin, lahat po ng sa amin, inihahandog po namin sa iyo, inihahabilin po namin sa iyo. Lord, tinatanggap po namin. Ang sagot po namin, we do. I do, Lord. Na tunay, Panginoon, ako po maging bahagi ng iyong church na kutawagin ay bride. Ngayon at magpakilanman. Amen. And all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, follow. Holy, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Sige nga po, yung ating kamay, ihawak po natin sa ating dibdib, sa ating puso. Father God, sa tanghali pong ito, gusto po namin, Panginoon, pahayag sa iyo, prophetically, Panginoon, sa aming paghawak ng aming dibdib. Tunay, Panginoon, nais po namin handig sa iyo aming puso. Ibigay ng buo, Panginoon, sa iyo ang aming puso. Ikaw patuloy maging tibok ng aming puso, Panginoon. Prioridad, Panginoon, na dahilan ng pagtibok ng aming puso. Kayo po na pumanangan, maghari sa aming puso. Maging, Panginoon, ilagay mo sa aming puso excitement, yung kilig, Panginoon, na sa aming paghintay sa pagdating. Manatili, Panginoon, yung apoy ng pakaramdan
ng pag-ibig namin sa iyo. Panatili mo, Panginoon. Kuberan mo kami na yung kapangyarihan ng aming puso't isipan para hindi po kami ma-out of focus mawala, Panginoon. Na sa ganoon, dumating sa panahon na natapos na yung chance, Panginoon, na hindi kami manghinayang. Bagkus, Panginoon, kasama kami sa iyong pinagbuksan ng pintuan at inimbitahan, Panginoon, sa isang napakahalagang piging sa piling mo, Panginoon. Lord, nawa po, wala man isa sa amin, Panginoon, ang di makabilang, kundi kami lahat, Panginoon, ay patuloy mong paalalahanan, patuloy, Panginoong yakapin, patuloy, Panginoon, kulitin, para kami manatili, Panginoon, sa iyo. At hindi kami, Panginoon, muling mawala sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng pagpapaalala. Kaya, Panginoon, muli, sa iyo pong aming buhay, sa iyo pong aming pamilya, sa iyo pong aming trabaho, sa iyo pong aming pag-aaral, sa iyo pong aming karangalan, sa iyo pong lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. O aming Diyos, aming Panginoon sa Kristo. Lord, aalis po kami, Panginoon, na nandoon yung isang ngiti na muli naliwanagan kami. Muli, Panginoon, na bigyan mo kami ng direksyon. At nabigyan mo kami ng mas malawak na pangunawa sa tunay na buhay, sa tunay, Panginoon, na aming kalalagayan sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, lalabas kami confident. Dahil alam po namin, Panginoon, alis po kami ng confident, alam po namin, kami po'y sumasa iyo. Kaya, Panginoon, ngayon po, igawin mo nga po ang blessing sa bawat isa. Now, again, may the Lord bless you and keep you, make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more assurance, more love from the Lord, and receive your open door blessings from the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Gandang tanghali po. Again, to God be the glory.